Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Hindi niya alam ang gagawin noon. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Namatayan pa siya ng 2 sanggol, ang kaibigan si Merly at ang asawa nito ang tanging naging takbuhan noon. Nasa huli din pala ay magagawang itakas ang kanyang anak. Patawad Dahlia, muli ay hagulgol ng babae. Mahal na mahal po ang anak mo. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko na sana siya itinakas sa iyo noon. Baka buhay pa siya ngayon, pero kailanman ay hindi kita itinago sa kanya. Simulat sa pool ay alam niyang ikaw ang kanyang ina. Pareha silang di maampat ang pagluha. Pero sa huli ay nagkapatawaran na rin dahil wala namang mangyayari pa kung pairali ng galit. Wala namang may gusto ng malagim na sinapit ni Aurora. Pagkatapos ng libing ng kanyang anak ay sinadya siya ng kaibigan. Pagkatapos ng libing ng kanyang anak ay sinadya siya ng kaibigan sa paaralang kanyang pinagtuturuan. Doon ay ibinigay ni Merly sa kanya ang isang kahon. Palagi daw sinasabi noon ni Aurora na para iyon sa kanyang tunay na ina. Ipinagtapat din ni Merly na kakaibang bata si Aurora. Mayroon itong third eye at nakikita nito ang pwedeng maganap sa isang tao. Marahil namana nito ang kakayahan sa partido ng ama nito na may lahing psychic at albularyo. Pagkaalis ni Merly ay iniisa-isa niyang basahin ang mga liham na gawa ni Aurora para sa kanya. Meron ding isang itim na diary. Muli ay pumatak ang kanyang luha habang nagbabasa ng naging buhay ng kanyang anak habang malayo sa kanyang piling. Pati na ang mga sulat na nagpapahiwatig ng labis na pagmamahal nito sa kanya. Palagi pala nitong dasal ang muli nilang pagkikita. Doon ay nabasa din niyang hindi dapat si Aurora ang maaksidente sa kalsada. Siya iyon, iniligtas lamang siya ng sariling anak sa kamatayan kapalit ng musmos nitong buhay. Anak ko, patawarin mo si Mama. Mahal na mahal kita. Wika niya habang hinahalikan ng diary at ang mga liham nito. Nahaplos rin niya ang sariling braso nang biglang humangin ng napakalakas at sumimoy ang kulon na palagi niyang naaamoy noon tuwing kausap si Aurora. Sino yung kasama mo? Naririnig niyang wari, mahihinang anas lamang sa kanyang tabi. Naalala niyang iyon ang madalas na banggitin sa kanya ni Aurora noon. Anak, ikaw ba yan? Sabik niyang tanong sa hangin. Narinig niyang sunod-sunod na
tawanan ng mga bata na tila kay sasayang naglalaro sa kanyang classroom. Unti-unting lumutang rin ang ilang kagamitan doon. Kalaunay, lumilipad na din ang libro, notebook, eraser, chalk, ballpen at kung ano-ano pa. Mga anak kayo ba yan? Tanong niya muli. Pero hagik-hikan lang muli ang mga bata. Ang tangi niyang narinig. Isa pang liham ang umagaw sa kanyang atensyon. Binuklat iyon ng malamig na hangin na ngayon ay tila yumayapos na sa kanyang katawan. Magiging 3 na kaming bantay mo, Teacher Talia, at kahit kailan ay hindi ka namin iiwan. Kahit saan ka magtungo, parati na tayong magkasamang 4 at di na muling magkakahiwalay pa. Itinigil pansamantala ni Teacher Talia ang pagbabasa dahil naramdaman niya ang biglaang pagbigat ng kanyang likuran na tila mayroon bumitin doon. Uminat siya ng bahagya at muling itinuloy ang pagbabasa. Di tuloy niyan maintindihan kung ano ang kasalukuyang nararamdaman. Kung mangingilabot ba o matutuwa sa pangungusap na nahuli niyang nabasa sa sulat ni Aurora. Mahal na mahal ka namin, Mama. Simula ngayon ay parati na tayong magkakasama. Kung nasaan ka ay naroon kami. Nararamdaman mo ba kami, Mama? Muli ang paghahagik-hikan sa paligid. Pero maya-maya ay narinig na niyang malapit na iyon sa magkabila niyang tenga at likuran. Kahit nangangatal ang mga kamay sa di maipaliwanag na pakiramdam, ay pilit niyang tinapos ang liham ni Aurora para sa kanya. Ang 2 kong kapatid ang nakasampa sa magkabila mong balikat, Mama, at ako. Ako ang nakapasan sa iyong likuran. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.